the Filipino people deserves to know the truth. Ano ba ang kwento sa likod ng maleta? At ito bakit hanggang ngayon lumabas dati si Gutesa at biglang nagtago. Ngayon lumabas yung 18 soldiers, meron silang sinasabi, bakit ang tahimik ni Zaldico at ng abogado ni Zaldico at hindi nila kinontra yung testimonya ng 18 soldiers. Naging ganap po kahapon ng ipatawag po itong tinaguriang Brave 18 na sinasabi po na for verification. Nakalagay daw doon sa subpoena ay for verification. Hindi na po kasama, pero ang paliwanag ng NBI daw ay hindi lang verification kundi pati ang pag-determine kung credible ba itong mga individuals na po na ito. Kailangan pa ba itong ganito po, attorney? Kasi kini-question ngayon ito ng kampo ni Attorney Levy Baligod. Very unusual na magkakaroon ng separate investigation ng NBI on the matters of the personalities of the complainants, complaining witnesses against corruption. Kasi yung regular proseso, naka-file na sa ombudsman ang mga reklamo ng 18 na sundalo, dapat i-entertain ito ng ombudsman at ombudsman na mismo ang magpapatawag sa kanila at magsusuri sa kanilang pahayag na reklamo at kung may katanungan ng ombudsman, doon na dapat iproseso. So, this is quite different na aside from the proceedings sa ombudsman, gusto ng ombudsman dinelegate or dineputize yung NBI para magkaroon ng separate investigation on the persons of these 18 complaining witnesses. Now, as to whether ano yung intensyon ng ombudsman, there were some pronouncement coming from that office na parang gusto nilang malaman if this is connected to any, let's say, a plot against government, So they want separate from the issue of corruption. Probably they want to know the motivation, the intention of these 18 soldiers. But as what I said, yung pag-deputize ng ombudsman sa NBI for a separate proceeding is not a usual, normal process sa ganitong reklamo. Opo, bilang abogado rin po, nababanggit din po doon sa, parang kini-question din ni Attorney Ferdy kasi siya ay kumakatawan dito kay former Congressman Mike Defensor naman na sinasabi nilang for verification din daw. Hindi naman kabilang itong si Congressman Mike Defensor doon po sa mismong joint affidavit. Kabilang na rin yung kanyang asawa. Ang parang isinasama lang siya doon sa pinasupina dahil daw ay sasakyan nila yung ginamit. Pwede po ba yun, attorney, kung ang pagbabatayan lang naman ng kanilang, tawag ba niyan, investigation or verification, kung ano yung nilalaman ng joint affidavit? Yung sabi ko nga, dalawang klaseng bagay ang gustong paimbestigahan ng ombudsman. Yung main case is the ombudsman is forced by law, by its duty, to entertain the corruption complaint by the 18 soldiers against politicians. So, obligasyon nila yan at dapat gawin nila yan. But at the same time, with some media pronouncement by the ombudsman, they want to find out if this is part of a destabilization action against government. So that's why they are assigning it to the NBI to make that line of investigation. Now,
Yung mangyayari kasi, no, I've been a trial lawyer for a long time. Pag sinabi ng NBI, may findings kami na ito'y yung reklamo, may isa dyan o dalawa, umiba yung kwento, masisira na lahat o masisiraan ng credibility lahat ng 18. So because what was prepared was a joint affidavit, no? So ang sasabihin, may principle sa evidence na one lie will affect all the stories given, no? So yung solusyon dyan, aside from the joint affidavit kung saan it is a narration of events by the 18 sa kanilang perception or na experience sa nangyari sa kanila, I would strongly suggest to the lawyers of the 18, no, kay Attorney Baligod, to prepare individual affidavit para maklarify yung testimonya ng bawat isa. Pag ginawa nila yon, they will only be responsible to their individual affidavit, which will be their individual testimony. Kasi pag i-insist natin na joint affidavit, pag umiba yung istorya ng kahit isa, gagamitin yon para masira na yung testimonya ng lahat. Now, it's a technique sa trial practice. And at the same time, sayang yung pagkakataon kasi the Filipino people deserves to know the truth. Ano ba ang kwento sa likod ng maleta? At ito bakit hanggang ngayon lumabas dati si Gutesa at biglang nagtago, ngayon lumabas yung 18 soldiers, meron silang sinasabi, bakit ang tahimik, no, ni Zaldico at ng abogado ni Zaldico at hindi nila kinontra yung testimonya ng 18 soldiers? Kasi yung ini-implicate doon ng 18 soldiers si Zaldico at kung sinong iniutos na dalhan ng maleta. Bakit hindi kinontradict o sinabing sinungaling ni Zaldico yung 18? And habang tumatagal, lalong lumalakas yung bersyon ng 18 kasi hindi nga kinokontra ni Zaldico, who is directly linked to the testimonies of the 18. But I will repeat, ang lawyer o lawyers ng 18 soldiers must prepare at the earliest separate and individual affidavits to put into record their individual experience, perception, and participation in the whole incident, no, or series of incidents, para limited lang sila sa kanilang separate testimony.